Pag may anxiety kasi yung isang tao, depende kasi kung gaano nakatagal yung nararamdaman niyang anxiety problem, no? So pag mga ganyan, for example, sabihin natin in several weeks na hindi nawawala, dapat talaga pumunta po sa psychiatrist. Not necessarily kasi na once na pumunta ka sa psychiatrist ay may problem ka na sa pag-iisip, no? Yan yung maling notion ng mga tao, no, na once na pumunta ka sa psychiatrist ay baliw ka na. That's not true. So pag mga ganyan, pwede po tayong pumunta sa isang psychiatrist, magtanong po tayo kung ano po ba yung nararapat na gawin, at minsan kasi may evaluate nila kung kailangan mo ba talaga ng medication pang control ng anxiety or hindi. Meron ba kay tips, Doc Gerald, sa mga katulad nilang mabilis manervyos? Okay, sige. Usually yung mga taong mga ganyan po kasi, madami kasing silang iniisip. Ang ina-advise ko po talaga dyan is kailangan lang kasi linisin muna yung emotions nila. Dapat more on the relax, more on parang ano lang, it's more on fun, mga ganun. Kasi lahat naman tayo talaga, madami talaga tayong iniisip na problems. So, pag mga ganun, dapat more on the mag-isip po ng relaxing, dapat hindi po i-overload yung isip natin ng mga problema. Dapat mag-isip ka pa rin ng more on the positive side ng buhay, no? Kasi minsan nagkakaroon tayo ng problem, at kaya mga ganyan, once na nag-isip tayo ng problema agad, kaya nagkakaroon tayo ng, sabi natin, anxiety, tapos nagkakaroon ng panghihina na. So magko-connect po kasi yan eh. Kaya minsan nanlalata ka na, masakit ng ulo. So nag-start po lahat kasi yan sa anxiety. So dapat relax lang.